38 days bago ang eleksyon 2025, edukasyon, agrikultura at trabaho ang ilan sa mga binigang diin ng senatorial candidate sa kanilang pangangampanya. May report si Ivan Mayrina. Edukasyon de kalidad ang isa sa mga plataporma ni Ariel Querubin. Dagdag pondo para sa kabuhayan ang tututukan ni Tito Soto. Edukasyon ang gustong tutukan ni Senador Francis Tolentino. Isusulong daw ni Erwin Tulfo ang 200 pesos legislated wage increase. Pagpapalawig ng SMEs ang isa sa mga isinusulong ni Benhur Abalos. Binigyan din ni Abby Binay ang pagpapalawig ng kalidad ng edukasyon. Nais palakasin ni Ping Lacson ang puwersa ng pulisya. Nangakong tutulong sa turismo si Senator Lito Lapid. Isusulong naman ni Senador Bong Revilla ang kapakanan ng senior citizens. Pagpapalakas sa sektor agrikultura ang pangako ni Congresswoman Camille Villar. Tinalakay ni Jerome Adonis ang sapat na sahod, kasama niya roon si Mimi Doringo. Maayos na edukasyon at siguradong trabaho ang tututukan ni Bam Aquino. Nakipag-usap si Roberto Balyon sa mga magsasaka kasama niya, sina Leody de Guzman, pati na rin si Luke Espiritu. Karapatan ng mga motorista ang isusulong ni Congressman Bonifacio Busita. Tututukan ni Representative Arlene Brosas ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Susuportahan ni Senator Pia Cayetano ang kapakanan ng barangay health workers. Nag-ikot si David De Angelo sa Camarin, Caloocan. Mas mabilis sa pagkamit ng hustisya ang ipaglalaban ni Attorney Angelo de Alban. Paglapit ng serbisyo sa mga tao ang isinusulong ni Senator Bongo. Dr. Richard Mata, Ipe Salvador. Paalala ni Congressman Rodante Marcoleta, iboto ang may pangmatagalang plano para sa mahihirap. Sa Iloilo, inalala ni Heidi Mendoza ang naging trabaho sa COA at paglaban sa katiwalian. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.